Hindi mahilig kumain ng isda yung husband ko, kaya kapag merong fish, ako lang yung kumakain. Ibig sabihin, marami ring leftover, pero okay lang kasi palagi akong excited para sa leftover dahil meron akong ginagawa na luto para dito sa mga leftover na 'to. And for today's video, ishi-share ko kung paano ko 'yon ginagawa. Very easy lang, very quick lang rin naman. Kaya simulan na natin. So, labas muna natin sa ref yung mga leftover na 'yan. Tapos maglalabas lang din tayo ng sibuyas at bawang. Dahil mahal ang sibuyas at bawang ngayon, titipirin ko ito. 2 cloves ng garlic lang yung ihahalo ko para dito. Pwede kayong maghalo ng mas marami ha, syempre para mas masarap. Pero gagamitan ko to ng food processor, kaya ganyan lang yung ginagawa ko. Hindi ko siya hinihiwa ng maliit, tinatanggalan ko lang siya ng balat. If in case na wala naman kayong food processor, okay lang. Instead na ganito yung gawin ninyo, hiwain nyo na lang ng maliliit para mas madali siya na paghalu-haluin mamaya. Pagdating naman sa sibuyas, napakamahal ng sibuyas ngayon kaya ganyan lang kaliit yung gagawin ko. Kasi nire-reserve ko yung other part ng sibuyas para sa gagawin ko na salad mamaya. Tapos eto na, paghahalu-haluin lang natin lahat ng ingredients sa food processor. Ang pagkakamali ko lang dyan, nakalimutan ko na ilagay muna yung blade bago ko pinaghalo-halo yung ingredient. Kaya ayan, kailangan ko ulit siyang tanggalin. By the way, itong recipe pala na ito ay hindi lang naman para sa mga leftover na fish nagwo-work. Okay rin siya kahit na yung hindi pa luto na isda. Ilagay nyo lang sa food processor lahat ng ingredients, tapos sundan nyo lang yung gagawin ko sa susunod. Yung next na inihalo ko ay almond flour, pero pwede rin kayong gumamit ng coconut flour. Kung coconut flour yung gagamitin nyo, half lang kasi medyo nakaka-dry ng ingredient yon. Malakas kasing sumipsip ng water yon. Sumunod na ingredient, naglagay ako ng 1 pirasong itlog, asin, tapos yaan, chili powder yan or chili flakes. Yan yung ginagamit kapag gumagawa ka ng kimchi. Optional po yon. Tapos naglagay rin ako ng pepper at paprika. Again, lahat ng mga pampaanghang ay optional. Yung last ingredient na inihalo ko ay garlic powder. Pwede kayo maghalo ng garlic and onion powder if in case na hindi kayo nakapaghalo nung sibuyas at ng bawang. Tapos, ayan, ipapulse-pulse lang natin hanggang sa maging durog na siya, yung mga ingredients, which is, again, pwede nyo namang gawin kung hihiwa-hiwain nyo lang, kaya lang wala kasi akong tiyaga sa paghihiwa. For me, yung ganyan na itsura, medyo dry pa, kaya naghalo ako ng 1 pirasong itlog. Pero kung gusto nyo maghalo ng 2 piraso, okay lang din naman. Lalo na kung marami kayong kakain, tapos gusto nyo na i-stretch pa siya ng up to 4, 5, or 6 na piraso, mas maganda kung maghahalo kayo ng mas maraming itlog tapos dagdagan nyo na lang ng coconut flour or almond flour. Nagkataon lang kasi na para sa akin lang naman ito, kaya okay na ako sa ganyan. Yung dinagdag ko nga pala na 1 pirasong itlog napunta lahat sa ilalim, kaya hinahalo-halo ko lang naman. So basically, okay na po ito. Tapos, proceed na tayo sa pagluluto. Coconut oil yung ginagamit ko dito sa pagluto, kaya lang naibuhos ko siya. Mas maganda sana kung meron yung pang brush, kaya lang nasira na yung brush namin, kaya ayan, pinapahirapan ko yung sarili ko na ginagamit ito para mas spread yung coconut oil na nailagay ko. Pero ganyan lang naman, kasimple. Tapos, ayun, ilalagay ko lang siya dito sa 4 na sulok or 4 na butas nitong pan na ito. Binili ko to talaga tong pan na to para pangluto ng itlog, tapos pangluto ng burger patty para hindi ko na siya kailangan na i-shape-shape pa ng bilog. Tapos para rin talaga dito sa recipe na ito. Kasi paulit-ulit lang din naman yung mga recipe na niluluto ko. If in case na wala kayong ganitong pan, okay lang din. Kung familiar kayo dun sa bilog na ginagamit na pang-shape nung kapag nagluluto ng sunny side up, ganon, pwede rin naman. So sa regular na pan lang, tas gamitan nyo na lang ng bilog na yon. Or kahit isang buong, isang buo na lang siya na ilalagay nyo sa isang malaking pan, okay lang din naman. Tapos hiwa-hiwain nyo na lang siya na parang pizza, 'di ba? So, okay lang yan. Arte-arte lang naman, kaya gusto ko na dito ko siya niluluto. Habang nagluluto, ayan, gumagawa naman ako ng sauce. Madali lang. Ang gagawin ko lang sa sausawan ay mayonnaise, tapos garlic powder, tapos, ayan,
hot sauce po yan. Pinaghalo-halo ko lang yan, tapos yun na yung magiging sauce ko. Hindi kailangan na ganyan karaming hot sauce ha. Mahilig lang talaga ako sa maanghang, kaya palaging mas marami yung hot sauce. By the way, yung original recipe pala nung niluto ko kanina na fish, ito, naglalagay talaga ako ng mayonnaise dyan. Nagkataon lang kasi na this time, paubos na yung aking mayonnaise. So, nag-decide ako na, teka muna, ihahalo ko ba siya dun sa isda or gagawa ba ako ng sauce? So, nanaig sa akin yung paglagay na lang ng mayonnaise sa sauce. Pero mas magiging masarap ito kung meron siyang halong mayonnaise para hindi masyadong dry yung consistency niya. Pero okay na rin ito. Konting baligtad na lang. Tapos niluto ko na lang siya siguro ng mga 1 minute kasi luto na rin naman yung, halos luto na rin naman siya. So yung pinaka-top na lang talaga yung hindi pa luto. And ayan na, ganyan lang siya kadali. Kung minsan gumagawa ako ng ganito na yung hilaw pa, hindi ko pa siya niluluto, pinaghahalo-halo ko lang. Tapos ilalagay ko lang talaga siya sa ref. Kasi mas masarap kapag matagal siya sa ref, yung mga ingredients, sibuyas, bawang, naghahalo-halo siya. Mas nagiging malinamnam yung patty.